Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today, let's read on diary entry number 1172. July 1, 1937, the month of July. Today, during the Angelus, the Lord gave me an understanding of God's incomprehensible love for people. He lifts us up to His very Godhead. His only motives are love and fathomless mercy. Though you make known the mystery to us through an angel, you yourself carry it out. Ang buwan ng Hulyo. Ngayon, habang nagdarasal ng Angelus, binigyan ako ng Panginoon ng pangunawa sa hindi maintindihan pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Itinataas niya tayo sa kanyang mismong pagka-Diyos. Ang tanging motibo niya ay pag-ibig at hindi maarok na awa. Bagamat ipinaalam mo sa amin ang misteryo sa pamamagitan ng isang anghel, ikaw mismo ang nagsagawa nito. Malapit na tayong magpanag-op ni Faustina kasi July 1 na siya noong 1937. Today is June 27. So, ilang araw na lang. Ang sinasabi dito ay manifestation of the love and fathomless mercy of God to us, to mankind. At ito, in particular, she was praying the angels. What's the angels? The angel of the Lord declared unto Mary. So, it was an announcement. Sinabi niya kay Maria, ang magandang balita, siya ay magiging ina ng Diyos. So, ang ginawang instrumento ng deklarasyon or manifestation of the mercy of God ay mga anghel. No? Sinabi niya ito kay Maria. Bakit manifestation of God's love and mercy for mankind? Siyempre kasi ito yung magkakaroon ng manifestation ang kanyang nag-iisang anak, the only begotten Son. At ito ay dadaan sa pamamagitan ni Maria. Kaya nga sasabi, si Maria ang pinto ng langit, si Maria din ang daan, ano? Sapagkat sa pamamagitan niya, naging tao, si Jesus. Kasi hindi naman siya yung tipong, si Jesus, hindi naman yung tipong can create lang, yung sumulpot lang. So, si Jesus, katulad natin, went into the process. And the only difference is that we were created by our father and mother. Si Jesus ay wala siyang wala siyang human father. At ang sabi nga ay by the power of the Holy Spirit. Kasi nga Diyos. Pero kahit Diyos, hindi siya magic lang na nag-appear sa mundo, kundi siya, no? Lihi. Was conceived at ipinanganak. Naging tao, nakipamuhay sa atin bilang tao. So, Diyos, pero hindi ginamit ang pagka-Diyos. Kasi kung gagamitin niya ang pagka-Diyos, di parang walang pinag-iba doon sa mga napapanood nating mga fantasy, movies, gano'n, na parang ibang-iba talaga. Talagang with all the powers, nagagawa ang lahat, ganyan. So siya, nakipamuhay siya sa atin. At hindi lang pakikipamuhay.
Kasi pwedeng ipinanganak siya sa isang royal family, katulad ng maraming saints natin, no? Pinanganak sa mararangyang mga pamilya, pero siya sa pinakaabang kalagayan. Ibig sabihin, maaabot ng lahat. No? Kasi kung siya ay ipinanganak royalty, hindi siya maaabot ng ordinaryong tao. No? Pero dahil nandun siya sa pinakababa ng lipunan, maaabot siya. Even the rich. Kahit yung mga mayayaman, maabot siya. Kasi nasa baba lang eh. Daling bumaba. Pero for the poor people, mahirap umakyat. No? Yung aabotin ang isang katulad ni Jesus. Kaya, yun yung pagmamahal ng Panginoon. Ibinigay sa atin ang kanyang anak. Kung ikaw, isang magulang, ang anak mo ay, halimbawa lang, magulang ka, pinalaki mo yung anak mo sa isang maayos, komportable, na nabibigay mo yung lahat, kumbaga. Tapos yung ah, ibinigay mo ngayon sa, o anak, dito ka. No? Doon siya sa mga mahihirap ipinatira. Makikita mo, di ba? Matitiis mo ba yun? Eh, gusto mong ang anak mo mabuhay ng maayos, pero nandun ngayon sa mga mahihirap na mga tao, naghihirap, walang tinutulugan, di ba, na maayos, palakad-lakad, kasi traveling si Jesus, hindi naman siya naka-permis lang sa isang lugar. So that is the form of love of God to us. Pwede namang anak niya, ginawa niya, ipinanganak nga sa isang maharlika, pero hindi. No, so makikita ng Diyos Ama, ang kanyang anak lumalaki, means di natin alam kung kumakain ba o ano, no? Kumain naman. Kumakain naman. Bagamat nasa isang mahirap lang na pamilya, pero maayos naman ang kanyang, inihanda naman ang kanyang mga magulang. And again, hindi natin ito maaarok. Hanggang ganun lang ang understanding natin na si Jesus ay ipinanganak para sa atin, sa ating mga kasalanan. Pero the mercy of God, hanggang saan? Hanggang doon lang. Alam natin, pinanganak siya, tayo ililigtas. Parang, what more? Eh, incomprehensible nga ito. Hindi natin kailanman maaarok, hindi kailanman maunawaan. But sa bahagi ni Faustina, the Lord gave her an understanding. So, ibig sabihin, mas nakita ni Faustina yon kaysa sa atin. No? At nakita niya kung papaano ito ay nangyari sa pamamagitan ng isang anghel. Yung mystery, no? The mystery. Isang misteryo na hindi mauunawaan. Papaanong nangyari? Papaanong sa pamamagitan ng anghel nagkatawang tao, pamamagitan ng anghel, nalaman ni Maria ang plano ng Diyos para sa kanya. The love of God can never really be fathomed. Hindi natin yan kailanman mauunawaan gaano ito kalalim. Kasi kung naunawaan natin yan, lahat tayo ay nagbago na. Lahat tayo ay wala ng kasalanan, hindi na nagkakasala. All of us are saints. All of us will be entering the kingdom of God successfully, without any more judgment. Kaya lang, sino ba sa atin ang hindi nagkakamali, nagkakasala? And for every sin that we commit, it is hurting His only Son. So, papaano mo titiisin yung anak mo nasasaktan dahil sa ating kasalanan? That is the Sacred Heart of Jesus. Yung tinik sa kanyang puso, ito yung kasalanan ng mundo na patuloy na sumusugat sa kanyang puso. That's the mercy of God. Pwede nating isipin, yung kasalanan natin. Kung hindi sa pagmamahal at sa awa sa atin ng Diyos,
Hindi niya hayaan na masugatan ang puso ng kanyang anak. Yan ay nangyayari magpahanggang ngayon. It did not happen several years ago when Jesus was born, when Jesus was confirmed as announced by an angel, but it continues to happen today sapagkat ang mundo natin ay punong-puno at nababalot pa rin ng kasalanan. Yung magkamali lang ang isang tao sa atin ay saktan tayo ng isang tao, di ba? Ang hirap dalhin. What more if all the people consistently, all the billions of people, sabay-sabay committing sin, ganong katindi yung sugat na kinekreate nito sa ating Panginoong Jesus. At yan ay nakakayanan niya. Dala-dala niya yan pero nakakayanan niya. Sapagkat kung hindi niya kakayanin yan, there will never be any salvation. We will never go anywhere. Wala tayong maaabot. Kasi hindi kaya ng Panginoon ang ating kasalanan. But because Jesus is so powerful, He can bear all our sins. Our salvation is always guaranteed. Sigurado. Pero kahit yan ay guaranteed, tayo pa rin na magdedesisyon sa sarili natin if we would like to be saved. Because we are all saved. Pero, kung hindi mo yan tatanggapin, hindi mo nga yan makukuha. Unfathomable love of mercy of God. And with all the sins of the world, the Sacred Heart of Jesus continues to burn. And from the burning heart of Jesus, He transformed into the divine mercy, approaching each one of us. And through Faustina, announcing His love, announcing the day of mercy before the day of judgment, giving all of us the opportunity to be saved. Hey, dear brothers and sisters, today is the feast or the solemnity of the Sacred Heart of Jesus. We may be called the Divine Mercy devotees, but they are one. The Sacred Heart and the Divine Mercy devotions are one. Iisa yan, si Jesus yan. Magkaiba lamang ng panahon, magkaiba ng dinadalang konsepto by the icons. But both are saving mankind. Both are instrument of God's unfathomable mercy. Both aims to save all of us.